Maayong hapon sa inyong tanan. Nanapod ko mag-istorya na pud ta. Ako day si Karen Maid og naa pa ta sa Dubai karon. Wala pa may naglarga para mag-holiday. So naa ako diri sa business area para maghulat kay Zaira. Na siya sa nursery karon, si Bruce nag-work pa sa taas. Karon ang ato ang hisgutan kay ang nganong gibaligya man namo ang balay sa UK. Nganong wala man namo giparentahan or gipa Airbnb. Kay daghan akong nabasang nga mga comment ba nga sayang kuno ang balay, dapat daw gikip na lang daw, giparentahan na lang daw. So karon hisgutan nato ang mga numbers. Maghisgot tag kwarta karon, no? Pero before ta maghisgot og mga numero karon, ako siyang i-share sa inyo ang about sa mustard seed. So ang Ginoo mahilig na siya mag-istorya og mga parable bita mga matalinghaga nga mga istorya ba. Naa siya ig-istorya about sa mustard seed. So giingon niya sa iyang mga disciple dito sa Matthew nga kung naa lang mo'y faith pagtuo nga parehas kadako sa mustard seed, kung ingnon ninyo ning bukid nga paglihok o pagbalhin, mabalhin nimo ang bukid. So ing ana ka intense, ing ana ka kusog ang faith nimo, bisag mustard seed lang na kadako ang imong faith, ang imong pagtuo sa Ginoo. Karon unsa man kadako ang mustard seed? Ing ana ka gamay ang mustard seed, di ba? Gamay kaayo. Pero like I said, matalinghaga ang mga ginaistorya sa Ginoo sa Biblia. Ibig sabihin niya, iyahang gikumpara ang size sa mustard seed kay the moment manggod nga imuha manggunang i-plant, imuhang itanom ang mustard seed, mudako siya, pareha ka taas sa tao ba. Pero ang iyahang gamot, ang iyahang root pa, kay grabe ka gasanga-sanga. Mo dagan sa pinakailalom ug mag-branch siya og kanang mga veins ba. Mura sa mga veins nga magdagan gyud deeper, tapos mo lakpon gyud, lakpon kana bitong murag kuhaon gyud tanan niya ang kanang kuan lupa bangan around sa mustard seed. So ing ana siya ka deep rooted, ing ana siya ka intense kung mag-root. So ibig sabihin sa Ginoo nga ang atong faith nga gikan sa gamay magkadako ug magka-deep. So ing ana day dapat ang atuang faith. Sugdan na nato nganong gibaligya man namo ang balay sa UK instead nga parentahan or i-holiday let or Airbnb. Ang dahilan manggod kay una, ang UK gyud na mention nako sa inyo nga dako og tax ang UK, no. So every month gabayad mi og mortgage, mo na siya ang utang namo sa bangko. So dili to siya cash, no, sana all cash ang balay, no. So wa to siya na fully paid. So ang amo ang ginabayad ato every month kay 150,000 pesos. Ang mapunta ana sa kapital kay wala ray 50,000 pesos. Capital ibig sabihin, so magbayad mig 150,000 pesos every month. Ang katong majority sa among gibayad ang 100,000 kapin pesos. Interest ra na siya. O, di ba? Hayahay ang bangko, no? So, ang interest is dako pa kaysa sa kapital nga mabawa sa kapital sa among utang sa bangko. Karon, every month pod na ay council tax nga gitawag sa UK. Kanang council tax nakadepende na siya sa kadako sa imong balay sa area o sa pila ka kwarto imong balay. Kay imong balay medyo dako-dako man pod, 4 bedrooms, ang among council tax kay 23,000 pesos kada bulan. Kanang council tax ginagamit na sa gobyerno para ayuhon ang kalsada, i-maintain ang kalsada, ang mga grass, ang mga trees, i-maintain, o bayaran ang mga pulis, o daghan pa. So, mo na ginagamit nila. So, tanan, mga balay, mga tao dito nga nay balay sa UK, bayad o council tax. Karon, nakunaw na mi, una yun na mong plano kay i-holiday let ang balay, dili siya Airbnb. Kanang holiday let is sa professional iparenta ang balay. So, ibig sabihin, amo ang ihatag ang among balay sa company
nga mag-manage sa holiday let. Ang mag-book sa ilang balay kay mga professional nga kana bitawng dili lang bitaw bisan si kinsa nga pag maato sa imong balay mag-party na di ay tapos mahimo ng trash ang imong balay. So dili ing ana. Sumotong una na mga plano. Nagkuan mig meeting tapos nagistorya mi kung pila gyud approximate nga mura bitaw ma-income namo sa isa ka tuig. Dako-dako pud ang ilang kantidad nga ilahang gihatag sa mua nga pwede namo ma-income sa isa ka tuig. Pero dako-dako pud ang komisyon nga mawala, mga 20 to 25%. Kasama na diha ang maintenance, cleaning fee ug ang ilang pag-assist or sa pagkuan ba handle sa balay ba. 20 to 25% dako na siya. Tapos kami gyapon magbayad sa council tax, mortgage, tapos sa mga bills, o diba? So ginawa na mo murag dili man worth it ang kanang kuan hassle ba. Karon kauno na may Airbnb na lang kay daghan maka-access ba. So murag sa katong holiday let dili siya guaranteed nga fully book siya all the time kay dili man gyud siya para sa Airbnb nga murag well known bitaw kaayo daghan maka-access bitaw. Karon ang next namong gihuna kay Airbnb kay murag naay guaranteed nga ma-fully book ang balay kada bulan kay well known man kay ang Airbnb no. Pero dito na pud mi nag-conclude ni Bruce nga worth it ba? Kay kung naata sa Dubai tapos kung naay problema nga dako like sa hot tub or boiler or sa roof lagi yana tawagan ta sa lugar mo adto pa dito sa kanang mo lupad ta sa UK para asikasuhon ang mga ingana mo dili bitaw worth it sa time. Tapos di po na mo gusto nga amo ang unsano i-ask ang kanang pamilya ni Bruce Boy tan-awa tong balay to kay di mi gusto ka nang makabatter bitaw sa ilaha bitaw. So karon ang among nahunahunaan renta na lang, long term rent. But katong amo nang gitan-aw ang numbers ikwenta na namo ba kung magrenta syempre wala may bayaran kundi amo ang mortgage lang. Magbayad sila rent sa mua pero sila man ang magbayad sa council tax ug sa bills. So among bayaran is mortgage na lang. Karon dito mi naka-realize pod nga kung pa Airbnb ka or mag holiday let ka or magparenta kag balay dili na siya residential mortgage ang tawag. Kailangan na nimo na siya i-convert sa buy to let mortgage. Murag business na ba? So may tabo mas taas ang interest. So gikwenta-kwenta ni Bruce kung ato siyang iparentahan tapos ang ato ang monthly lang na buhaton kay interest lang atong bayaran dili mabayaran ang kanabitong kapital kay para namin makuha taga bulan ba kay otherwise kung among bayaran mangud ang kapital makwits lang ba. So grabe gyud ang hunahuna ni Bruce. It took us so long para maka-decide gyud nga unsa man gyud ang tama ani unsa may kailangan buhaton. Syempre nagpray pud ko ana naka-decide mi nga mas maayo gyud nga ibenta na lang kay una walay hassle sa amua namin dira sa UK di namin magunahuna dito o walay manawag sa amua nga oy nagka-problema diri kailangan i-fix ni siya. Sunod dili na mi maghuna-huna sa amuang utang sa balay sa UK, di ba? Ang among council tax sa UK nagtaas pud before minihawa ni taas siya. Karon another thing nga advantage nganong ibaligya namo or nganong gibaligya namo kay makuha namo ang kwarta namo sa balay. So the moment nga ibaligya namo to bayaran namo ang remaining balance sa bangko tapos ang nabilin amua na kay amua man tong kanang kapital di ba sa kwarta nga mong gibayad sa balay kana siya amua na siyang for example ipalit og apartment dire tapos among ipa Airbnb wala may tax. So mas dako ang amuang ma-income kay sa UK na may tax di ba. Tapos kanang guaranteed pa nga makakwarta jud ka dire kay busy man gyud kay dire gyud daghan man kay gapanganhi gyud dire unya naami dire pod dali ra namo ma-access matuan kung unsay problema tapos kung nami subuhon mas barato pa dili 20 to 25% kung amo mang ihatag sa company ba nga mag-assist ana. So mas dako gyud ang kanang advantage kung diri namo gamiton ang kwarta
kung gusto manggaling ni magpa Airbnb or mag holiday let. So mo na ang amuang na conclude in the end. Kami ni bros, dili mi kasad sa mga butang. Dili mi ka kuan nga kana bitong di nimo ilabay kay uy sayang or nakay memories ana. Wala ming ana. May gani kay wala ming ana kay otherwise na wala na gyud mig hoarder ba nga tanan namo mga memories unsa dira makip daw tanan nang balay na puro na gyud mga memories. So dili ming ana nga tao, and I'm glad nga siya po dili ing ana pod kay gusto man gyud ka na bitong minimalist bitaw, light, walay mga daghan bitbit. So ang importante gyud ang Ginoo ra gyud mo na bitbita taga adlaw. Ang ako yung importante nga ginabitbit na ako sa mua pag mag kuan mi biyahe mi, apart sa mga gamit, necessary nga gamit like mga sanina kay ang Biblia mo kini permitin ako ginauban. So mo to siya ang dahilan. I hope nga nakasabot mo. Salamat sa inyong pag-subscribe, salamat sa inyong pagsubaybay. Hampingi ang inyong baba nga dili mo magpatakag istorya, pag-pray gyud always. Pag mata nimo sa buntag nga dili ka makasala sa tibuok adlaw. Og ampingi ang imong mata ug imong dalunggan kung unsa man ang imong gipaminaw ug unsang ipangtan-aw nimo, pag-avoid gyud sa mga sala gyud. God bless sa tanan. Bye.